Narito ang mga balita sa araw na ito. PhilAm nurse, natagpo ang patay sa Portland, Oregon. Natagpo ang patay ang isang 32 anyos na babaeng Filipino-American sa Portland, Oregon. Ayon sa Beaverton Police Department, kinilala ang babae na si Melissa Jubain na isang cardiac nurse sa St. Vincent Hospital sa Southwest Portland. Iniulat ng Beaverton Police na pasado alas 10 ng umaga noong September 4, nakatanggap sila ng ulat na hindi dumating si Jubain para sa kanyang morning shift. Pumunta ang mga opisyal sa tirahan ni Jubain sa 1050 Southwest 160th Avenue sa Beaverton, ngunit hindi natagpuan si Jubain sa loob. Buong araw na sinubukan ng mga opisyal at ng kanyang pamilya na makipag-ugnayan kay Jubain, ngunit hindi sila nakatanggap ng tugon at tila nakapatay ang kanyang telepono. Bandang alas 3 ng hapon, isinama si Jubain sa database ng mga nawawalang tao, kaya nagsagawa ang mga investigador ng masusing paghahanap at natagpuan ang katawan ni Jubain noong September 6. Natukoy ng pulisya na sangkot sa pagkawala ni Jubain ang 27 anyos na si Bryce Jonathan Schubert, kapitbahay ni Jubain na isa ring nurse sa Providence Portland Medical Center. Naaresto si Schubert noong September 7 at kinasuhan ng second-degree murder. Matagumpay namang na-recover ng mga otoridad ang katawan ni Jubain. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. Queen of Tears na mayagpag sa Seoul International Drama Awards 2024. Nanalo ng Outstanding Korean Drama Award ang hit series na Queen of Tears, kasama ang Moving sa Seoul International Drama Awards 2024. Noong September 9, inihayag ng Seoul Drama Awards Organizing Committee na pinamumunuan ni Bang Moon-shin ang mga nagwagi sa patimpalak. Mayroong 346 na entries mula sa 48 na bansa at rehiyon na isinumite ngayong taon, ang pinakamataas sa kasaysayan ng Seoul International Drama Awards. Ang Queen of Tears ng Studio Dragon ay pinagbidahan ni Kim So-hoon at Kim Ji-won, habang ang Moving mula sa Disney Plus ay pinangunahan ni Han Ho-joo, Jo In-sung, Ru Song-rong, Lee Jun-ha, Cha Tae-hoon, Ro Sung-boom, Kim Sung-kyun, Ko Yoon-jing at Kim Do-hon. Matatandaang napabilang ang Queen of Tears sa top 10 charts sa loob ng 13 magkakasunod linggo at lumampas na sa kabubuang viewers na 600 million oras o 617.8 milyong oras. Naging matunog din ito sa social media, lalo na sa mga Pinoy celebrities na todo post noong umiere pa ang naturang K-drama. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. Vice President Sara, no-show sa budget hearing sa Kamara. Hindi dumalo si Vice Presidente Sara Duterte nitong Martes sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House of Representatives para sa mungkahing budget ng kanyang opisina para sa 2025 matapos ang mainit na palitan ng salita sa ilang mga mambabatas sa naganap na unang pagdinig. Sinabi ni Duterte sa isang liham kay House Speaker Martin Romualdez na naisumite na ng Office of the Vice President ang kinakailangang mga dokumento at ang kailangang posisyon ukol sa mga issue hinggil sa budget nito. We differ entirely to the discretion and judgment of the committee regarding our proposed budget for the incoming year. Saad ng Vice Presidente sa kanyang liham, naka-schedule ng alas 9 ng umaga ang nasabing pagdinig at naghintay ang komite ng isang oras bago ito nagsimula, ngunit walang kinatawan mula sa OVP ang dumalo. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.